Yes. Oo, marami namang reasons pero ako personally kasama ko yung ibang mga kasama ko sa Liberal Party. Basically, ang problema lang namin yung unprogrammed funds. Nahimay naman namin yung 2026 General Appropriations Bill at inaabot nga kami ng alas 4 ng madaling araw. Talagang bawat departamento ay binusisi namin yung mga budget. At masasabi namin na ito yung pinakamagandang budget kung ikukumpara doon sa 3 taon na nakaraang budget na talagang punong-puno ng mga questionable items. So ito, mas okay. Kaya lang, nagtataka nga ako, ba't ba nagpalusot pa ng unprogrammed funds? Sana, wala na sana problema. Kaya yung unprogrammed funds kasi, alam nyo, yan ay ipinagbabawal, para sa akin, pinagbabawal ng konstitusyon. Kasi yung National Expenditures Program, sinasubmit yan sa Kongreso. At kasama sa pagsasubmit niyan, yung budget of expenditures saka yung source of financing. Yung budget na pinopropose at kung saan yung panggagalingan. Yung unprogrammed funds, walang panggagalingan. Kaya ang sinasabi ko, ito ay labag sa Article 7, Section 22. Dahil hindi kami pwedeng mag-appropriate ng o aprobahan ng isang budget of expenditures na walang katapat na pagkukunan ng pondo. Yan ay unconstitutional. At yan yung unprogrammed funds. Pangalawa, dahil lump sum to, parang ina-abdicate namin sa executive department yung aming power na mag-appropriate na mga proyekto. Kasi makikita mo doon sa program funds, makikita mo line by line kung ano yung pagkakagastusan. Ito lump sum. So, hindi pwede namin i-abdicate yung aming constitutional duty ng appropriations. Kami lang yun. May clear demarcation. Kaya nga sabi ko, kung ito ay makakapasa sa Senado, pipirma ng ating Pangulo, yan ay idudulog ko sa Supreme Court para ngayon maliwanag ano yung clear demarcation line between the executive functions and legislative function.